Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. May nag-text sa akin, talaga daw dapat hindi batiin si Atty. Joan Cañete ng happy birthday. Dapat hindi. Dapat hindi. Kasi sa Miyerkules pa yung blowout sa aming Rotary Club. No? Hindi dapat ngayon. Dapat sa Miyerkules. Sa Miyerkules na. Ayan. May katwiran, ano? May katwiran. Ito po, sabi ng PNP chief, okay, inuutusan niya raw ang mga pulis magresponde sa 911 calls. Ano ba yung 911 calls? Yan yung hotline dito sa Pilipinas, di ba? 911, emergency. I-launch lang yan noong August 8, by the way. Ha? So, oo. In 3 minutes daw sumagot. Naku po. I mean, sabihin sumagot, sumagot dun sa tawag. Hindi. Hindi pa puntahan. Tingin ko dapat mapuntaan yun. Okay. Kaya ba yun sa traffic dito? Traffic pa lang, ubus ka na eh. And then, tsaka may data rito. Hindi nga, may practical ba yung kanya sinasabi? Kasi, hindi, just to a background, yung 911 office mula nung nilaunch nung August 8, it averages 30,000 average daily calls. 30,000? 30,000 average O daily. paano ka Meron daw mga prank calls daw, kaya nagsalita si DILG Secretary Ben Abalos na, yung mga prank callers, tigil-tigilan nyo na yan, kaya namin kayo sundan, i-trace pag ginagawa nyo yan. Pero yun na nga, biglang ito nga, nag-press release si General Marbil. 3-minute response time to emergencies. So, Dati 5 minutes yan eh. oo. Dati po 5 minutes. About 3 minutes na pala ngayon. Well, digitalized na yan. So, manggagaling mula doon sa Ano presinto, ibig sabihin ng pinakamalapit. respond to 911 calls? Pumunta yung police doon? Oo, right there and May then. nangyari. May pumunta. In 3 minutes. Kakayanin ba yun? Whether it is the police or the barangay tanod. Yun, precinct o barangay kung saan malapit yung malapit tumawag. Oo, ganon. So, digital mababato ka agad. Ibig sabihin, pati dun sa mga barangay na yan, mayroong mga, May tao dapat. may tao. Dati po kasi, Patrol Hindi 117. nagkakabutan siya. No? Patrol 117, Oo. DILG yun. Ngayon, yung 911, ginaya natin yung US eh. Oo. Kasi napakadali po i-dial ng 911. Dali. Okay. Tandaan. At nangako sila in 5 minutes meron ng response. Ngayon 3 minutes 3 na lang. minutes. Yun ang sinasabi ko. Kung, Raise the bar. Ayan. para bang kaya ba to? O wishful thinking? O ano ba? Pinaasa lang tayo. Kaya ba yung 3 minutes? Pare, analyzin mo. Tingnan mo. Sa traffic lang, patay ka na eh. Gaano kalayo ang estasyon ng pulis sa amin? Kumbaga, sa amin lang, ha? Pag ako nagdra-drive, siguro mga 5 to 10 minutes. Paano makaka-response yun in 3 minutes? Malapit na nung estasyon sa amin, ha? Yan network nila dyan sa mga Oo, yan. homeowners association, barangay tanod, mga ganon. Yun ang network. Yun ang sinasabi niya. Kaya makaka-respond. Baka meron silang chat group. Meron nangyayari dyan sa may kabilang kanto, takbuhin mo na. Roger, sir, andyan ako. Ayun. So, hindi, sa akin May command center. maaaring tama yun. center. Pero yung physical impossibility of a 3-minute response, yun po ang punto natin dito. Maaaring nakaset up kayo and everything, pero in 3 minutes, actual. Ha? Yung actual. Oo physically impossible. Parang- Masarap pakinggan. Pero, Hindi kasi, naalala ko, di ba kinwento ko sa inyo? exempted sila sa laws of physics? I figure din na slight accident lang naman doon sa may service road, papuntang Bikutan. May dumating kagad doon. Ha? May dumating kagad. Hindi, ang dumating hindi pulis eh. Yung
Traffic enforcer. parang Kaya nga. nandun siya malapit. Ano ginawa ng traffic enforcer? Wala, Nanood. pinayungan muna yung taong nabangga, yung rider, dahil umuulan eh. The police, dumating siya, about Pag 20, 30 aksidente po, minutes later. ang tagal bago dumating ng mga Kasi matraffic eh. Yun yung sinasabi. Wala tayong emergency. magagawa. Oo. Tagal. Totoo. Pero andun yung mga enforcer. Merong na-stall na sasakyan sa kalsada. Oo. Yan bawat minuto na nakastall yung sasakyan na yan, ang laking traffic Tumutukod na, na yan, tumutukod na yung traffic dyan. Bago makarating niya, ilang oras? Di grabing kapal na nung traffic na nagawa niyan. Kaya nga ho kami... Yung response time, napakatagal. Kaya- Ngayon, 3 minutes ang sinasabi ni General Marbil. Kaya nga ho kami kumukuha ng helicopter, drone at lahat. Para ngayon Yan! Yan eh. We will use every technology to make sure na we Na- can respond. Tapos, magpe-press release. Press release. Ah. Nandiyan na, mayroon ng ano. Within 3 minutes, within pa, all police units are mandated to respond Kawawa naman yung to 911 emergency calls within 3 minutes. Kawawa naman. Yan Alam po mo, ang utos ni PNP Chief General Romel Marbil. alam mo mangyayari dyan, kawawa yung mga yung mga opisyalis dyan. Aling opisyalis, yung... Kasi dadagsayin ko, halimbawa ako, loko ako, halimbawa lang, Doko. dadagsayin ko ng 911 calls all over the place. Aha. Oh. Oo. Magre-respond lahat. Oh. Halimbawa, meron akong Merong gusto mang asar. meron mga asar lang. Ah. Meron akong chat group. Meron akong chat group. Ikaw, halimbawa, parin Joel, nandiyan ka sa Paranaque, parin Conrad, Pasig, meron akong kaibigan Manila. Lahat tayo itong oras na ito, I-good time natin. ang Good time PNP. natin PNP. Tingnan natin 911 calls. 3 minutes. sa halip na kasuhin nila yung day-to-day nila na patrol on the block. Hindi, meron nga ba tayo, may tinatawag na yung emergency personnel, yung EMP ba yun? Emergency medical personnel. Oo. Yan, isa pa yan. EMP. EMP. Wala tayo niyan eh. Kaya pag nagka-aksidente po rito, naku, ang tagal-tagal bago. Kaya nga ho, sinasabi namin to, For a middle income country. middle income, wala tayo. Meron ba tayo niyan? Kaya nga ho, huwag kayong magalit. Kaya nga ho natin ginagawa to just to call out our legislators and the executive para magkaroon tayo ng additional budget. Ayan. Precisely because we want to be... Galing to, pwede to. Kailangan natin additional budget. Ay! Kung wala tayong budget, Yamin mo nga Ulan siya. Nagka-aksidente po. Tawag ka 911. Sinong darating sa aksidente? Traffic enforcers. Ano Traffic magagawa, enforcer, no? Wala nga. Well, okay naman. Nagtanong-tanong. Dapat, As meron silang calling-calling, pero 30 minutos bago dumating yung actual na ambulansya. Yung ambulansya pa, AUB na muntik pa kama. Pag-atas, muntik pa masagasaan yung rider na nakabulagta doon. Buti na lang. At may stretcher kumbaga naman sila. po, yung Tapos nababasa- tulong-tulong na kaming isinakay yung ang rider. sinasabi lang natin po dito, huwag naman tayo mag-over. Over, OA eh. Yung nababasa natin sa media, malayong-malayo sa nakikita natin sa realidad. One can aim for Within world- 3 minutes, One can kailangan. aim for Kaya world-class nababanatan ng administrasyon dahil yan sa mga over eh. Over, ibig mo sabihin. Yung mga ganyan na OA? Hindi naman. Kayo naman. over expectation na mangyayari dyan. Pagka ang presidente nagbigay ng direksyon, sinasabi nyo, kayo naman ang mag-implementasyon, mag-execution. Ito nag-execution na siya, sinitan nyo pa rin. Over nga eh. Over yung execution Over niya. Oo. Saan Kumbaga- saan lugar? Kumbaga, sabi nung private sector, ano yun? Advisory. Private Sector Advisory Council. Sama ng ano na PISAC. Oo. Ang sama ng ano. Sama ng acronym niya. PISAC. Next week, this week na yun. Oo. Magkakaroon na raw ng pang-eleksyon sa ASF. Oo. Yan. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. This week na yan. So, para bang yung realidad, iba yung nakikita natin sa realidad, tapos iba yung nababasa natin sa media. Ang tawag doon, super dysfunction. Super disconnect, ano? Disconnect.
Within 3 Kaya minutes. nagkakagulo ang mundo dahil dyan sa mga ganyan eh. Alam mo ba, paring Hindi, ang problema ko parang John, kung may umasa rito, yun na nga eh. Yun na nga sinasabi 3 natin. minutes. Ayan. Oo. sa 3 minutes. Yun na nga sinasabi. Kagaya niyan, yung sinasabi. Wala ba nagsabi kay General Marbil na police na assistant Sir. niya? Sir, imposible po yung sinasabi. Ay! Sinabi mo yan, out ka. Papalitan kita. Ganun ba yun? Ako. Laws of physics po to, sir eh. Physics? Oo, laws of physics. But Lost ko yan. one has to understand, lalo na sa mga militar, sa military mind. I remember si dating presidente FVR, nung kino-cover ko dati yan, chief of staff pa siya noon. Pag siya'y nag-utos, kung may obstacle, he doesn't care kung paakyat ka o pagilid ka o pailalim ka, basta kailangan makarating ka ron. So may ganyan siguro ang pag-iisip ni General Martin. Mindset. Gumawa kayo ng paraan Within 3 minutes, within 3 minutes. kahit anong paraan po ang gawin ng police, Lalim, gilid. physically, impossible in 3 minutes. Kabilang kanto nga lang, hindi mo mararating yan in 3 minutes eh. Ano ka ba? Takbuhin nyo. Wala nyo stretcher. Ganun. Within 3 minutes. Wow. Magandang pakinggan. Kung sa magandang pakinggan. By the way, pag nagsirena ka, Wala yun. technically, dapat makakadaan ka. Well, alam natin, hindi ka nangyayari. Kahit may sirena ka, kung barado na yung kalsada, paano yun? Ilang beses na yung may kasama akong balikbayan, taga Canada, or yung nakaririnig nila yung sirena, ay, patay na yan. Yun talaga, dahil nakita na, nakabara doon sa traffic, hindi gumagalaw. Yan yung sinasabi na, yung ngayong over-expectation na work. Yun na nga. para political, Sobrang it's a political statement more than anything else. Political statement. Well, we have a lot of those. Perception. Parang yan, yung ikaw mag-i-iniksyon, di ba, yung si Chalex nun. Parang- Yung perception nun, ayan na sila. Yan din They're on sinasabi. top of the Yan din sinasabi. problem. Kaya doon nagkakatalo. Halimbawa sa Amerika ngayon, doon nangyayari ngayon si Harris eh. Oh, si Kamala. Dahil sa kanya statement, yung tungkol, the first economic policy statement niya, yari. Yari. Yari na Hindi siya. nakasayad sa... Hindi nakasayad eh. I will Iba po yung realidad. Iba yung press statement eh. Yun ang kinatataka namin. Ang police, number 1, na asset ng police dapat, yung inyong credibility. Oh. Okay? Kung ganyan na naririnig sa police, anong mangyayari sa credibility ng police? magkakaproblema tayo. Yan po ang main point dito. Iba yung nakikita ng publiko, iba yung sinasabi nyo. Gusto natin na talagang... Yeah. Gusto natin Gusto talaga... namin, why not 3 minutes? Okay lang. Gusto natin talaga ang ano ng police, talagang responsible, maayos, etc. Pero make it realistic. Medyo ano po yan. Yun lang naman ang atin dito. Of course, gusto natin ang Gusto police. ko nga 1 minute eh. Maayos ang police. Papaniwalaan at lahat. Eto, successful daw yung checkpoint ng ASF sa Quezon City. Saan nga? Saka sa Valenzuela. Nasasabat nila yung mga pinapasok. Successful! na ano. May 2 raw truck na nahuli Okay. na suspect ng ASF. Paano mo malalaman na yung kinatay na baboy, ASF? Meron silang technical... Really? Testing. Sa checkpoint? Sa checkpoint? Sa checkpoint o sa lab? Hindi. Unang-una, ito nga, di ba nung last week sinabihan na, pinag-usapan na natin to. Last week, ang sinasabi checkpoint. natin, ang pinaka ang na determine nila na meron talagang ASF Sa Batangas? Batangas. Oo. Tapos naglagay sila ng checkpoint dyan. Quezon City, tsaka, may nahuli raw, 2 truck. Saan galing? Batangas ba yun? Hindi, report ng Bureau of Animal Industry to eh. Ano to? Agree. Oo. Hindi nga, kasi di ba dapat ang checkpoint sa South? Bakit ka nag-checkpoint dito? Meron na ba? Kumalat na ba? Tinakot mo na ba lahat ng mga magbababoy? Kasi daw, galing north kaya yung suspect daw, Ito eh. kaya daw suspect tong truck na to, Dahil? dahil ang dala-dalang permit, recycled. Shipping, local shipping permit. Yan, recycled. So, yun lang yung basis niyan. So, successful yung checkpoints. Unang-una, At saka, 2 truck
ilang truck po ba ng baboy ang araw-araw? Nagkakalat yan. 2 truck lang yung ano So, niya ibig sa sabihin, check. parang isa lang. Ibig sabihin po, yung daming inyong measure para sa ASF, Dami nakalusot. katawa-tawa. Lalo na sinasabi ninyo na ang naging basis lang ninyo ay dahil recycled yung permit. Recycled. Hindi technical, ha? Suspected na yan. Nako. Delikado. Suspected. Yan ba? Malay mo kung kaya ni-recycle yun, napakahirap kumuha ng permit. Oo, niya. ang bagal nyo. Tsaka ang laki na niya hinihingi niyong lagay. Kaya ni-recycle na lang. Sino ba nagbibigay unang-una ng permit to para mailabas mo yung baboy mo? May munisipyo ba o mayroong ano? Meron dapat yun eh. Sanidad. Kumbaga sanitary. Napakalala. Malala po ng problema, ASF. Okay. At ang Basis- pinangangalandakan nating solusyon ay checkpoint. Sa Quezon City at saka sa Valenzuela. So may nahuli na 2. At ipre-press release nyo ngayon. Ang basis Wow! Na-solve na natin yung ASF. at ang basis ng ano ninyo, ang pagkahuli ay hindi tungkol doon sa ASF. Tungkol doon sa Recycled. Ilang daang delivery ng baboy every day. Pare. May nahuli kayong 2, yan na yung solusyon natin sa ASF. Kumbaga, parang hindi naman na sinasabi namin niloloko nyo na kami niyan. Hindi naman. Hindi namin sinasabi. Sinemay nyo kami. Semay loko lang to. Huwag naman ganun. Yung mga press release, wag na, unnecessary yung mga, hindi nakukuha sa press release yan. Okay? Again kayo naman, perception yan. Para nakikita may ginagawa. Huwag na. We don't need that. Padadamihin pa daw po yung checkpoints na yan. Naku pare. Dadami pa. Dadami pa. Dadami rin nakikita siguro dyan. Hindi ko lang alam. Baka, tingin mo. Padadamihin pa daw po yung checkpoints. So, in the future, asahan natin, meron pa rin mahuhuli yan na baka recycle. Pero kaninang umaga, doon sa programa nila paring Drew Tasino at ni Ma'am Juday, may in-interview silang USEC sa Agri. Meron daw silang nasabat naman. Nag-i-inspection sila sa palengke. Nagtitinda siya ng gulay and all that. Pero katabi, may cold storage. Nagsuspetsa sila. At pinasok na yung cold storage, may mga baboy na illegal, ASF. Ano. Paano nalaman ASF sa tingin? Well, hindi. Mga taga-agri na to. O BA. Kahit ba taga-agri ka, hindi mo malalaman. malalaman niya sa tingin. Sabi ng USEC. Kailangan niya laboratory testing yan. Ano ka ba? Ay, may mga kit yan, dala-dala mo. Wala kit-kit Wala dyan. bang kit yan? Yung bang i-extra ka ng dugo mula doon sa ano. Tapos gaganyan, aalug-alugin mo. Naging green. Oh! ASF yan. Hindi ganyan. Ay, di ba ganun yun? Ang pusa. Kailangan dalhin pa sa lab. Okay. Alam niyo Yun po, ang sabi baka ni Yusek. meron kayong malokong tao. Pero hindi lahat kaya niyo lokohin. Okay? Okay. Mas marami, sabi po ng magse-set up pa raw ng maraming checkpoints. Yan po ang sinasabi. Parang, At ngayon, humihingi sila ng tulong sa mga LGU para dyan sa checkpoint na yan. sumali sa kaibangan nilang yan. Ito po. LGU! LG, dinamay mo pa. Okay. Ito. Kailangan ng tulong ha, LGU. Akala ko ang hihingan nila ng tulong LGU para Mag-eleksyon. iniksyon na. Nandiyan na yung ano, nandiyan na yung mga vaccine. vaccines. Ano bang klase response natin dyan? Nagkaroon ng ASF. ASF po, emergency, dyan sa Batangas. Ito ang klase ng ating response. Checkpoint sa Quezon City at saka sa Valenzuela. Bakit? At hindi ba kasama dun sa ano yan? Sa kartel? Yung mga dumadaan ng Quezon City at saka ng Valenzuela? Kailangan mapahirapan yan, mga yan. Sino nagche-checkpoint dyan? Mga ano ba yan? Checkers ng Mita? Checkers ng Mita. That is getting the wolves to guard the sheep. Patay. Okay Okay. Ano na raw po, magsisimula na raw ng eleksyon dyan sa Batangas. Yun ang press release. Okay? Thank you. Thank you ba yun? Oo.
Magsisimula na eh. Magsisimula na. Diyan sa Batangas daw. At ina-analyze na nila ngayon paano nila gagawin yung malawakan. Kasi nangako na last week na magsisimula ngayong Martes, bukas pala. So, i-analyze na nila Kung paano nila atakihin yun. yung ano. Kasi marami nagre-recycle ng permits Okay. Paano kaya Paano mo atakihin? Meron Paano kayo palang natin vaccine. masosolve? Eh di puntahan ninyo lahat yung mga magbababoy. Yun lang yun. Ha? Identified pala nyo eh. Hindi nga. Ang number one po solution dyan, di ba? Yung vaccine. Kung hindi nakapag-vaccine noon, culling. Okay? Ginawa ba natin yung culling? Ngayon, yung pong vaccine, yung bang vaccine kapag meron ng ASF, gagamot, maggagaling? Hindi ho. Okay. At least. Yung vaccine, para hindi mahawa, Yung mga yung mga maayos pwede pa. Yun ang purpose niya ng vaccine. Pero may ASF na eh. So yung mga may ASF na yung calling po yan. Yan, magagawa mo yan, legwork. Hindi press release. Hindi pwedeng press release. Dapat po isa-isa yung mga... Babuyan, yung mga babuyan. babuyan Alam na naman natin kung ano yung sinasabi ninyo na babuyan sa Batangas. Okay. Ending nga, nagkakababuyan ng policy. Paano yan? Ano bang ginawa natin nung una ni Ikuan? Naalala mo panahon ni Duterte nung unang sumabog yan? Ang number one ginawa po nila, calling. Ano na nila? Kinarantin nila yung mga areas. Oo. Halimbawa, Tapos calling. pag sinabi mo, Wala yung mga checkpoint na yan. pag sinabi mo na ano, Diretso ka na sa source. ito, Oo. itong halimbawa, bayan ng halimbawa San Jose, Batangas, lahat ng mga baboy dyan, pupuntahan na natin. Hindi. Ang pangako ngayon, magsisimula na raw ng vaccination. Analysis. Ina-analyze na nila o paano mag-i-iniksyon. Okay. Ito, nakakatawa rin to, pare. Meron daw fire truck. Merong swimming pool. Parang parang private or... Private fire truck, hindi, may private swimming pool. may private swimming pool. Pinuntahan ng fire truck niya. Yung fire truck, nilagyan ng tubig. nilalagyan ng tubig yung swimming Swimming pool. Okay, very good. At nakunan ng video. At lumabas yung video. Ano yan? Fire truck na official ba yan o private fire truck? Kasi may mga auxiliary. Oo. Auxiliary na firemen mayroon. Kaya pinaiimbestiga po ito ni Secretary Abalos. Kasi nakita lumabas sa social media. Anong fire truck talaga. Fire truck, parang sinasalinan ng tubig yung sa swimming pool. Sa isang bahay. Pare, Maharlika Village daw. Maharlika Beach, Tagig. O kahit ba private yung... Kitang-kita yung gusto sabihin nandun yung fire truck. Naman. Hindi nga kung buko private naman. kung private Na fire truck. it has markings. Ang Oo isang nga, fire truck. private. Pero hindi yan, in other words, akin yun eh. Bakit sinasalihan ko yung aking pool? Fire truck ko yan eh. Fire truck. May fire truck ka. Auxiliary nga. May mga meron auxiliaries ganun. eh. Halimbawa yung Chinatown. Chinatown, Kasi, kaya po nauso yan. But Kasi what I'm saying, hindi... that will attract attention na Yes. wala naman sunog. Oo. Tapos sinasalinan mo, obviously, may malaking Of hosyon. course. Papasok sa isang bakura ng bahay. Of course. Eh, bakit? Wala ba sariling source ng tubig yung... Wala. Sa fire hydrant kumuha yung fire truck. Ay, di- nagtitipid ng tubig tong may swimming pool. Rather than bumili siya somewhere or nagninegosyo tong fire truck. Yan, non-revenue water by the way. Yan, Yung sa fire bawal hydrant. magbukas sa fire hydrant eh. So, unless emergency at ano. At, Emergency to eh. Emergency to eh. Emergency. Walang tubig yung Otherwise, swimming kung walang pool. tubig yung swimming pool, May kung mag-dive doon, mauna ulo. Hindi putok pa ulo nun.
Safety. Hindi naman mapupuntahan in 3 minutes siya ng pulis. Ayan, hindi. Kaya siya nakuna ng video. Maski mag-dial ka ng 911, in 3 minutes, di naman darating yung tubig eh. Oh, kaya nakuna ng video. Nakuna ng bit. Hindi. Kung ako may swimming pool, di ba, nakakonect ka na sa tubig eh. Di ba doon galing yung tubig sa swimming pool? sige. Gusto niya magtipid. Oh. Magastos yun, pare. Ilang galong. Hindi, dapat Oo, yung tangke nun, ubus yung... Ilang galong Teka tubig muna. yun. baka nagbalikan pa yun. Hindi. You have not proven anything pag yan lang eh. Ang sinasabi lang yan, nando doon. Ang sinasabi, Naglasalin ng tubig sa swimming ang pool. ano mo ay nagsasalin siya ng tubig sa swimming Okay. pool. Oh. Yun ang kanilang sinasabi. Ah. Nakunan nila yung fire truck. Ng So, video. ang ibig sabihin ba yung swimming pool nasa labas? O pumasok kung saan? Nasa loob ng village. Nasa Maharlika. Maharlika Village. Baka nakikain lang yan eh. Nakikain. Hindi, nakita yung yung host. Kita yung Nagsasalin ng tubig. Nagsasalin eh. Oo nga. Para makikain ka dito sa amin, magsaling ka ng tubig. Yeah. Either that o... Hindi na ginagamit to swimming pool na to. Water impounding area to. Ayan, nag-iipo kami tubig. Ayan. Kung sakali may sunog sa village, diyan kukuha Diyan naman. kukunin. Yan. Kayo, masyado kayo mga marites. Very imaginative ang mga palusot nyo. Para kayo si Bones Kasi Floro. kahit pa paano balik ta rin kasi. Bakit ka nagsasali ng Ang mga palusot nyo, Bones Floro. tatalunan nyo si Bones Floro. NGAP. Ay, nako. National Group Association of the Philippines. Ay. 9:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola. Carambola. Balik tayo. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, Bones Flo. Joel Laksamana. Hindi si Bones. Jonathan De La Cruz. Good morning. Si Nalilito kasi ako sa mga... Si Bones Floro, presidente yan ng NGAP. National ng Golf Association of the Philippines. Sorry, nalito lang ako. Na nagpabaya dyan sa ating mga atleta. Hindi lang nagpabaya, nagpalusot. Nagpalusot pa. Palusot. No? Ang daming palusot eh. Palos. At inaayunan ng media. Yun ang Nakakalungkot. in the future, alalahanin niyo po, itong mga naging mga pinag-uusapan ngayon tungkol sa nangyari sa mga golfers natin doon sa Olympics, para yan sa future. Para hindi na maulit. Hindi na po maulit. Nakakaawa yung ating mga players. Nagsisikap pa naman. Nagsikap yung mga yan. Hindi naman basta At yung sila pong pumunta qualifying nila, walang kinalaman yung end gap. Wala. Nag-qualify mismo. sila sa Olympics dahil sa sarili nilang pagod. Ay yung record nila dyan sa LPGA sa Amerika. Wala po kinalaman yung end Yung gap. akala dyan. nyo pinili lang dito. Hindi po. Kailangan dumaan sila sa qualifying Mas grabe doon yung sa qualifying. abroad. Ginastusan nila yun. Ang trabaho na lang. Walang gastos sa end gap doon. Ginastusan nga nila. Ng Biyak personal. ka sa kanito, personal. So ang maaari na lang natin ibigay sa kanila ay yung alaga during the competition. Akalain nyo sila pa bibili ng sarili nilang gamit, pupunta pa sa department store. Bumili ng tape, ng double-sided tape, duct tape para takpan yung mga clubs, di ba? Hindi ba? In the first place, bakit napakadaming official na nandoon? Paris yan eh. Paris. maraming City of Lights. Oo. Akain ko ng croissant sa Nang ano naman daw, si cafe. Bones. Oo. Nagbili daw naman ng grocery. Groceries. Para sa sarili niya. Sabi, tubig lang daw ang binili. Hindi groceries na daw yun. Sabi nung Hindi, grocery rin ang punta yun. okay. Hindi ka naman makakabili ng tubig sa kabibili ng tubig. Sa Seine. Sa department store, hindi. Grocery. Pero sana ayos na. Sana wag na lang magsalita ng gano'n. Nang raid daw po, joint raid operation, Bureau of Customs, Department of Agriculture. Okay. Laking press release. Nakahuli daw po 13 million worth ng smuggled Wow. agricultural goods.
Anong Laking balita, nag-press release Anong pa. agricultural goods? Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. mismo Okay. ang kinwo-quote dito sa press release. 2 cold storage daw po dyan sa Nabotas. Ni-raid nila. Paano kaya nila nalaman na may smuggle doon? White onions, carrots, kamatis, 10 kilo. Mga ganun lang. 10 kilo. 10 kilo lang. Naging press release yun, 10 kilo. Hindi, 300 tons daw. Ayan. Pero may 10 Pero cold kilo storage, mushroom. Ano na nakuha yun? Ano? Intel yan, Intel. Dalawa. Sa Nabotas. Oo. And they were ably supported daw, sabi ng press release, ng Nabotas mayor and congressman. Ako. May retrato siguro yan. Wala na. Wala bang retrato? Ably supported by Nabotas mayor and the congressman. Nagtuturo. Dahil nag-coordinate daw with the local police and barangay authorities para sa raid po ng 2 warehouse. Wow. Yan ang solusyon natin. All of the city. Yan ang solusyon natin sa smuggling. Ang solusyon natin sa ASF, checkpoint. Ang solusyon natin sa smuggling, Raid. press release ng raid. Press release ng raid. Paano yung hindi nahuhuli? Hindi. Ang technique niyan, ayan na, may ginagawa kami. Ayan. So, Ayun, nakahuli na. pero yung mga nakakalusot na iba, ayos na. Nahuhuli naman yung malalaki. Ang value daw po nung sibuyas, 20 million. Ayun. Ang value ng carrots ay almost 13 million. Ang dami, no? Pero ably supported by the mayor and the congressman of Nabotas. In coordination with barangay officials. Siyempre, kailangan kasama din yun. Maganda yung mga press release na yan. Kita mo, food, food security, food, issues. We are going there. Oo. Yan. We are moving. Hindi mga whistleblower sa Ewan ko lang po kung mapapasa niya yung mga farmers na nagtatapon ng kanilang kamatis dahil hindi mabili. Yan, may mga smuggle. Ewan ko lang. Ay, yun merong balita. Ang Supreme Court, tinanggalan po ng lisensya ang isang abogado. Why? Extramarital. Maraming kabit. Hindi lang isa, pare. Ano yung sinasabi ng Supreme Court doon? Pag marami kang kabit, hindi pwede. Isa lang. Ganun ba? At least 3 women daw. Ang kanyang extramarital. Operations. Oo. Tapos nagkaroon ng 2 anak sa labas. Yun. Wow. Tapos nagpakasal pa uli. Ayan, mabigat. Abogado to, Tapos, pati yung kanilang kasambahay. Pati yung kanya sekretary. Aba, talagang may to. May urges yan. May urges yan. Yung ba tawag doon, May wala ka urges? dyan, oo. Diyan nagkatalo si Hindi niya- si Senator Robin at saka hindi si Lorna, niya- si Atty. hindi Kapunan. niya Yung tungkol dyan sa sinasabi Paano ni kung may Parang urges Joel ka? na- Paano Urges. ngayon yan? Ayan, sekretary, kasambahay. Kasi tinanong siya ng tinanong ni Senator Robin kasi yung pinag-uusapan ngayon tungkol dun sa Divorce. okay. At pag incompatible na. Pagkakaiba Kaya ng nga lalaki po at babae. kasalanan yun eh. Dahil bumibigay ka eh. Di ba? Ito, yun daw kasambahay at saka yung sekretary, pinakikitaan pa daw ng porno. Ayan ang problema. Ayan. Para mapunta sa mood. Sa mood. Inamin niya to. He really did, At saka, pag daw kinekwentuhan niya, puro mga, ayan, Alaswaan. alaswaan. Attorney, ano ba yan? Kaya tinanggalan po siya ng lisensya ng Supreme Court. Okay. Mabuti nga. At bukod doon, multa pa siya. Yung first count, 2 counts eh. First count, disbarred na siya.
Yung second count, hindi na nga, two counts eh. Kasi first count pa lang, disbarred ka na eh. Okay. Ang ano yung value ng second count? Okay. Ang value ng second count, kapag nakapag-appeal ka doon sa first count, meron ka pa susunod na titirahin. So, wala ka ng pag-asa siguro ma-reinstate noon. Dami mo ng kapag counts eh. natin- Oo, Disbarred wala ka. malabo na ma-reinstate yan. Siguro. Yun ang purpose noon. Pag na-reinstate ka pa dahil dyan sa ginawa nga. mo, sobra ka na. Lesson ba to? Dapat. Hindi dapat magpapakita ng porno Well, sa kitilin mo ang urges Yes mo. mo. Ganyan. Yan ang ano dyan. Hindi, ang Supreme Court in all its wisdom, ang sinasabi rito, nasa posisyon ka ng kailangan kagalang-galang eh. Oo. Yun po ang main point dito. Di ba? So, ibig sabihin, siguro kung ordinary ka, newsman ka, kamukha namin, okay lang magpakita tayo. Wala naman tayo lisensya eh. Hindi naman po nililisensyahan ng newsman, di ba? May lisensya ba tayo? Wala. Ikaw, abogado ka, di ba? May pinag-aralan ka, inaasahan ka na. May lisensya ka, inaasahan ka na maging, na behave properly. Yan po yung punto na. Dala-dala mo yung ano. The act itself of manonood ka ng porno, Iba yun. kasi meron kang responsibility Oo. as a licensed lawyer. Maliwanag po ba yan? Sana yan ang ating maintindihan. Okay? Ngayon, pare, ewan ko kung if it matters nakabangga daw yung another barge. Minabanggang tulay dyan, yung ginagawang tulay sa Samal. Yung Davao kasi, di ba, may Samal Island. Yes. May ginagawang tuloy. May ginagawang tulay. Meron na naman barge na nakabangga. Ano yan? Ano Uso ba to? ba yan? Ano ba Banggaan to na lang ng banggaan, mga barge. Oil din ang laman. Ano yan, paihirin? Bakit lumulutang-lutang lang yung mga barge na yan? No, walang propulsion, ganon? Wala pang mga makina yan? Hindi, kung meron kasing ano yun, hindi mo mababanggain tulay. Dapat alamin natin kung Walang bagyo. Hmm. Nabangga lang daw yung yung sa... Baka nagkamali yung kasi pag barge, hinihila yun eh. Hinihila yung barge. Baka nagkamali yung paghila. Parang laki-laki ng dagat eh. Doon mo mababa. Dadalhin mo doon sa malapit na ginagawang tulay. Hindi, baka Laki-laki ng dagat. doon ka doon ka maglalagay na kasi may mga equipment yung mga yon, bulldozer, lahat, etc. ginagawa. So, Walang oil spill, pero na UP ata yung steel, maglalagay ka ng mga na UP eh. NUP o... Malakas ang tama, ibig sabihin. O kung malakas ang tama, hindi, po yun, inanod yun. Malamang inanod. Hindi, baka naglalagay ng doon sa mga mga bulldozer kung ano-ano kasi ginagawa yung tulay. Okay lang yun eh. Ang punto po rito kasama ba yan sa smuggling? Ng oil smuggling? Bakit usong-uso yung mga ganyan na bar? Mga barge, kung saan-saan pupunta. Ayan. Ang laki na nga ng problema natin sa oil smuggling eh. Sabi po ngayon ng BOC, lahat daw ng barge, lalagyan nila ng e-truck, yung electronic tracking. Lahat ng barge, kailangan na meron. Requirement na yan. Para, matrack kung lumalayag sila ng walang permiso, Marami, ganun. Pero customs to eh. customs. Anti-smuggling measure to. Fuel marking kind of thing. Okay. Fuel marking na naman na nabanggit mo dyan. Sasabihin mo na naman, SGS lang ako SGS lang kumikita lang. kumikita dyan, yung mga markings. Lahat po daw ng domestic vessels. So, ibig sabihin, pati yung mga barges. Yung mga containerized domestic vessels, lalagyan na rin ng e-truck system. Matitigil ngayon dyan ang pag-iihi, mga ng benta ng langis. Ang question doon, sino nagmo-monitor ng e-truck na yun? Tsaka foolproof ba yun? Foolproof ba yun? Kasi baka pwedeng tanggalin yung tracking eh. Customs.
Baka pwedeng tanggalin yung tracking na yun eh. Hindi. Para yung sa police, within 3 minutes, sumagot kayo kapag... Actually, yung e-track na yan sa mga imported goods lang eh. Oo. Yung international trade. Ang problema ng customs, kung saan dumadaan yung mga... Oo. So, nalilipat sa mga domestic vessels and everything, hindi mo na matrace. So, Yung lalagyan nila goods. yung container ng e-truck. Okay. Pero yung barge, paano mo lalagyan ng e-truck? Yung Lahat ng- oil. so lahat yung containerize, yung container. Oo. Madali, di ba? So lahat ng container Pag lalagyan nilipat. nila ng e-truck. Okay. Yun ang Container. sinasabi ng... Okay. Yung barges, paano mo Ayun, lalagyan? paano yun? Hindi. If these container ships stop in places na hindi ka dapat nag-stop. Ayan. Ayun! Matitrace. Oo. Yung lalagyan ng containerized shipments. So, container, kung isasakay mo yung container sa barge, Oo. mamomonitor nila. Ayan. So, hindi pala yung Okay. isang Dahil mamomonitor dito. yung finorklift Doon yung pa rin sa- container doon- nilagay doon sa pa rin Yun lang nilagay wala sa pa barge. rin monitoring. Doon para sa containerized items yan. Containerized. items. Wala yung Whether langis. isakay mo sa barge Oo. or sa Kung barko. saan mo nilagay, kung whatever. Yan. Yung Langis, wala yun. Yung langis sa container, There's no wala way pa you- rin solusyon. There's no way you can track Kung that. in-offload mo. May problema pa rin si Secretary Boying Remulla. At saka si Secretary Recto. Kung in-offload mo Eh, somewhere. kasi billion-billion na nawawala dyan eh. Daang bilyon daw. Kaya may hirapan tayo dyan. Ma-workout. Kinakalaban po ng private sector to, lalo na yung mga electronics, semiconductor and Ayaw electronics nila industry. malaman. Additional cost daw yan. Limpak-limpak na nga kinikita nyo dyan sa tax incentive. Oo, sa tax incentives pala, laki na ng Ito, kinikita. kapiranggot na measure natin para ma-prevent ang smuggling. Ayaw nyo pa. Bakit ayaw ba nyo makita yung mga galiit na mga chips na... Hindi, sila raw ang superstar ng exports eh. Kaya kailangan... Bigyan sila ng leeway. yes. Ayan, Yes. Leeway. Leeway ba yun? Do not put obstacles in their way. On the, on the Additional cost. Ano ba naman, magkano ba yun? Billion-billion din ang kinikita nyo sa incentives. Hindi yun ang talagang reason, hindi additional cost. Kundi, lilipat kami ng ibang bansa. Lumipat na kayo. Dati na nila sinasabi yan eh. Okay. Okay. Basta ito tama si parin Joel eh. Ang MVP Group, Metro Pacific, talagang papasok na sa agri, pare. Oo. Papasok na. Masyadong regulated na yung iba. Hindi, marami na raw silang Hindi, marami papasukin. silang Pati papasok. meat. Meron sila. Papasok na raw sila sa meat. Bumili na sila ng dairy cooperative sa Bukidnon. Ayun. Pati. Dairy. Kasi from Carmen's Best. So papasok sila sa dairy. Okay? Sa natural Garments best. evolution. No? Maganda, may evolution, takes time. Pero okay lang. Baby steps muna. Baby steps muna. Baby steps. Marami na raw silang papasukin. Agri, pang-agri sila. Oo, agree. Maganda. Which reminds me, Hindi smuggling yung papasukin. Hindi smuggling. Talagang totoong... by the way, sorry, I will digress a bit. Over the weekend, umattend ako ng Indian Independence Day festivities. At nakilala ko, ayan, he's watching now, Shri Harsh Kumar Jain, the new Indian ambassador to the Philippines galing Ukraine. He confirmed yung sinasabi mo, they're going into investments ng India dito. He's partial sa technology Yes. at saka yung pharmaceuticals. Pharmaceuticals. And yung binanggit mo kasi yung dairy. Do you know pala yung, sabi niya, marami kayong kalabaw. Sabi niya, doon sa India, meron silang ganyan kasi sa kanila, sacred ang cow. Pero they can actually export the technology para dito sa atin. Carabao, meat, dairy, yung cheese, mozzarella cheese daw, Alam nagagawa mo ba? mula dyan. And they plan to do that. That's Itong what the mga ambassador said. extenders ng mga sa meat, mga Oo. ganon. Carabip. Cara beef nga daw eh. Galing sa India yun. Galing India, sabi niya. Ngayon, They're, itong tungkol doon sa Carabao, paring Joel, paring Conrad. Matagal na ito na sinasabi natin. Ba't hindi natin Kasi ginagawa? India at saka Australia, pare-pareho yan, meron water buffalo Oo. na excess. water buffaloes Gusto nga. nga nilang dalhin dito. Wala naman tayong paraan para hawakan yung mga ganon. Yun ang problema natin We are not prepared for those things. Yun nga yung sinasabi natin palagi sa agri.
may mga ganito. Why are we not prepared? Kaya nung nangyari dati, nagkaroon ng problema tungkol sa wheat. Oo. Alam natin noon at that time na nagkaroon ng problema sa wheat na mayroong excess ang Canada. Oo. Ba't hindi natin sinunggaban yon? Because we are not prepared to handle it. Infrastructure Well, yes, infrastructure. Yung paglalagay mo, silos, whatever. Yung ganong class. Hindi natin na isa-set up yung mga ganon to take advantage of the opportunity. Yung palang binili, Universal Harvester Dairy Farms. Yun, okay. 700 million ang binili ng MVP Group. Universal Harvester Dairy Farms. 100 dairy. 100 Bukidnon Milk Company brand. 146, ano yun? 146 cow. Heads, okay. Okay. 146? Ang liit nun. Kunti nun. 146. Pero they are, Baby steps, ah. milking cows yun. Pero tinitignan na raw po nila yung mga gulay-gulay. Yes. Tingin lang naman. Oo. Tingin lang. Hindi naman, wala naman masama sa tingin. Kaya interested sila sa vegetable production. I see. Ito naman. Alam mo po, ang vegetables dito sa atin, wala pa kasing seryosong negosyo. Yung malaki. May binanggit ka rin kung Jonat mula sa Taiwan, di ba? They want to go into yung mga malalaking greenhouses. Ang uso ngayon, plant-based diet eh. Pero yun na nga parang hindi nga handa tanggapin. Hindi tayo what is that? kagaya nitong ito Yan ang naman. hindi. Nire-raid na nga yung mga warehouse na nabotas eh. Ito naman si Gary. Yun daw 700 overpriced. Ano 700 Overpriced daw yung 140. Bukid noon. Huwag mo nang pakialaman yung Gary. Nag-agree by baby steps na nga si MVP. Ganyan ka pa magsalita eh. Tama. Baka sagutin ka ni Bones Floro dyan. Sige ka. Bahala ka, Gary. Gary, wag. Pag sinagot ka ni Bones Floro, bahala ka sa Delikado ka. buhay mo. Oo. Ang galing magpalusot noon. Okay. Hanggang bukas po, magkita-kita tayo rito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Bones, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Huwag kayo aalis. Nandito na po. Yan! Ronda Pilipinas kasama si Daryl Justin. Yan! Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.